Magandang hapon po. Welcome po sa aking channel, Junny Moto Vlog. So ngayon guys is pupunta lang tayo sa sa Yamaha kasi bibili tayo ng pump belt. At magpapalitan tayo ng pump belt kasi medyo nagkaroon na tayo ng budget. Pump belt lang naman yung yung papalitan natin ngayon. Kasi tingin ko yung flywheel is medyo okay pa. Pero mamaya malalaman natin kasi makikita din naman yan ng mekaniko sa motor trade kung papalitan na din yung flyball. Pero siguro pump belt lang muna yung bibili natin ngayon kasi tingin ko okay pa naman yung flyball natin. Yung nakakabit ngayon na flyball is JBT 10 grams. Ayan yung nakakabit ngayon dito sa motor natin, stock na grams. Pero hindi hindi genuine na na brand. Hindi Yamaha kundi JBT na brand. Pero ngayon is pump belt lang yung bibilin natin ngayon. At sa moto trade tayo magpapaayos o magpapapalit ng pump belt kasi dun sa motor trade is meron akong nakitang nakapaskil na na 290 na na pagpapaservice halos halos lahat na. Hindi ko lang masyadong nakita isa-isa, pero napicturean ko ata yun. Ipapakita ko na lang dito sa screen. Ayan, kung nakikita nyo sa screen, ayan yung lahat-lahat na pwedeng i-check ng mekaniko sa motor trade. Pero lahat-lahat is 290 lang yun kasi promo sa kanila. Umikot lang tayo guys kasi one way na dito eh. Dapat dito tayo dadaan. Sana makahabol pa tayo kasi hanggang 5 lang yung Yamaha tsaka motor trade. At sana ay meron silang stock ng para sa Mio natin na pump belt. Dito na tayo guys. Ma'am, good afternoon. Papalit ako pump belt, Mio Salty. Mio Sporty? Oo. Yeah, belt Mio Sporty may pa? Alright po, sir. Oray pa? My God. Sige. Yun lang, wala sila guys. So yun guys, wala silang stock ngayon sa Yamaha. Wala silang pump belt para sa Mio Sporty natin. Try natin pumunta sa sa Sakmatic. Try natin pumunta kung meron silang stock. For sure mahal na yun doon kasi tumutubo na sila eh. Pag sa mismong Yamaha talaga sigurado ako is mura, pero yung problema is wala silang stock ngayon. Dati nag-canvas ako, wala pa akong budget noon dati. Nag-canvas ako nung nakaraang araw is 500 daw yung pump belt para sa Mio Sporty natin. Sayang lang kasi may budget naman ako noon, pero may paggagamitan kasi ako noon kaya hindi ako nakabili. Ngayon lang tayo naka-budget, pero yun nga lang is wala na daw silang stock. Sayang. Siguro tsagain na lang natin kung merong pump belt sa Sakmatic. Siguro tsagain na lang natin kung mahal. Pero kung mga 100 lang yung patong, siguro is tsagain na lang natin. Wala naman tayong choice eh. So guys, update ko kayo pag nandun na ako sa Sakmatic. A few minutes later. Tayo guys. Boss, may daan yung pump belt para Mio Sporty. Ano nga po nito? 5TL. May brand ito sir? Yamaha tagpira? 690. Sige mausa.
Sakmatic. Okay. B-belt. Boss, pwede ba kayong sticker? Ay, sir. Thank you, sir. Sir, pwede ba kayong solo pin? Thank you. So yun guys, sa wakas nakabili tayo sa Sakmatic. Yung problema nga lang is 690 yung presyo. Halos 200 yung yung patong, pero okay na yon. Kasi wala naman na tayong choice kundi bumili na talaga, kasi ngayon lang tayo nakapag half day. Mahirap naman po palagpasin pa natin ng ilang araw, in time pa natin, hindi naman natin alam kung hanggang kailan magkakaroon ng ng stock dun sa Yamaha mismo. So okay na to, tsagain na natin to. 200 lang naman yung yung tubo. Tsaka di naman natin alam kung kailan ulit tayo makakapag half day o makakapag absent para ipaayos yung motor natin. So dire-diretso na to, na natin to sa motor trade. Sana makahabol pa tayo sa motor trade, kasi hanggang 5 lang sila. Siguro sure ako mapapaayos pa to, pero siguro hanggang pump belt na lang, at kung ano pa yung ibang pwedeng ma-check nila. Kasi pag i-check pa lahat kung ano yung mga nakalista doon, sigurado ako kukulangin yung 1 oras, kasi alas 4 na eh. Kaya kung ano man yung abutin ng oras dun sa pagpapacheck ng dito sa motor trade, so okay na to. A few minutes later. So yun guys, andito na tayo ngayon sa motor trade sa may Sagkahan. Bale nandun na yung motor ko ngayon, is binubuksan na yung panggilid. Yung yung mangyayari ngayon guys is papalitan lang yung yung belt natin ngayon, at kung ano pa yung pwedeng ma-check, kasi medyo bitin na yung oras, is nasa 4:45 na. So hanggang 5:30 lang sila. Siguro bibidyoan na lang natin kung ano yung mga pwedeng palitan, at mamaya tatanungin natin mismo yung mekaniko kung ano yung mga chinek ni Sir Marlo ata yung pangalan niya. Tatanungin na lang natin siya mamaya kung ano yung mga chinek niya. Pero bago tayo mag-focus dun guys, binubuksan pa lang naman ni Sir Marlo yung yung panggilid natin. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga motor dito. So dito guys, ito yung mga repo nila. Meron silang Honda XRM, Honda Wave. Yung balance na lang niya is 38,000. Tapos yung down payment, yung monthly niya is 2,800 ata o 2,000. Honda Wave din. Tapos ito meron silang rider, matte gray. Yung niya, yung balance na lang niya is 76,000. Tapos 4,000 na lang yung monthly. Meron din silang Smash. Tapos ito Fury. Tapos dito naman guys is meron silang Honda Click na motor, Honda Beat, MIUI. Bagong bagong model at bagong kulay din. Tapos dun naman is mga XRM din. Tapos meron silang Team X. So ito pala guys is mga mga bagong kumbaga brand new ba, hindi sila repo. 72,400. Tapos yung down payment niya is 5,000. Tapos yung monthly niya sa 3 years or 36 months is 3,200. So yun lang naman yung mga motor nila dito. Meron pa silang air bleed doon. Tapos doon sa loob may nakita akong NMAX na matte gray, 2020 model ata yun. So meron din silang mga dito, mga oil para sa mga motor natin. Meron din silang gear oil. So ito pala si ma'am. Hello ma'am.
So tara guys, pasok tayo. Sakto na pagbayon ko ano, belt. Pero ka kilometer sir? 24,000. 24? Mama, sobra na nga nila ako. 25, okay man lang ito, no? Oo. Parang ano. Okay. Bakit yung pinagkaiba, no? Adi na nga daan, matarong na. Pagkat may damage na material pudpud na amin yung talaga pudpud sa rilo kaya plus pa yan amin yung baga na pupudpud man na pupus. So bali guys, ito pala yung belt natin ngayon. Ito yung luma at ito yung bago. Ayan, kung napapansin nyo, ang laki na ng pinagkaiba guys. Sabi nung mekaniko dito is parang pudpud na daw. Pudpud na yung itsura. Tapos dito naman is parang magaspang pa. Ang laki ng pinagkaiba guys, oh. Halatang halata talaga pag gamit na eh. Sabi ni kuya is 24,000 km daw para magpalit ng belt. Yung sa atin 26k na. Sobra na yung kilometer niya, yung tinakbo niya. Kaya sabi ni Series, buti na lang daw is pinapalitan na natin. Tama pala yung mga sinasabi ko dati na hanggang 24,000 km lang talaga yung yung pagpalit ng belt. Alright. So yun guys, bali ito pala yung flyball natin ngayon, yung nakakabit doon kanina sa motor natin. Medyo okay pa naman siya guys, wala pang tama lahat. Sasayin natin. Ayan o. Hop. Okay pa naman siya guys, wala pang tama. Oh. Okay pa lahat. Sabi naman ni Sir is okay pa naman daw to. Pwede pa naman to magamit, wala pa naman tama. Bilog na bilog pa eh. Kaya ibig sabihin is hindi pa tayo bibili ng ng flyball. Pwede pa 'to magamit. Ayan okay pa siya. Okay pa lahat. Tining na. Ayos. A few moments later. Ayos. Bagan bumalik na niya buto. Oh, bagat kon na sulit na outro niya tunog.
Ayos. Solid na ulit guys yung ano niya, yung tunog niya. Kasi bago na yung belt natin eh. Ayos. So ano guys, shoutout nga pala kay Sir Marlo. Ayos, ayos. Ma'am, thank you ma'am. Okay na. So Anton, shoutout. Hello ma'am. Pangalan mo ma'am? Pangalan mo? Ha? Shoutout pala kay Ma'am Jen. Kayo ma'am? Shoutout nga pala kay Ma'am Leslie. Kay ma'am naman. Shoutout kay Ma'am Maris yun. Saka kay kay Sir Anton, shoutout nga pala kasi kung hindi dahil sa kanya hindi tayo magkakaroon ng motor kasi napakasipag niyan. Siya yung nag-asikaso ng motor natin nung nasa pa siya sa main. Shoutout. Thank you. Ayos guys. Ayos. Ganda na uli ng guys, yung takbo niya. Bago na kasi yung belt natin. Punta tayo dito sa sa Astrodome para makapesto tayo. Alright. Dito tayo pepesto. So yun guys, nandito pala tayo ngayon sa Astrodome. At naghanap lang tayo ng pwesto kasi gusto ko lang sabihin sa inyo yung mga yung mga chinek ni ni Sir Marlo. Yung bali guys is yung chinek lang ni Sir Marlo is yung dito lang sa Manobela. Sabi ni Sir Marlo is daw yung center push daw yung papalitan kasi medyo matigas na daw. Unang hawak pa lang niya guys dito sa motor natin nung kinuha niya sa labas at pinasok niya para gawin niya yung yung mga dapat niyang gawin dito sa motor natin is yon. Unang hawak niya pa lang sa Manobela natin, napansin niya agad talaga na matigas na daw. So sabi niya is baka baliko na daw yung center ano ba tawag doon, center push. Ayun yung sabi niya. Pero hindi niya to inayos kasi sabi niya is dapat daw palitan. Pero pwede naman daw kahit medyo matagal-tagal pa bago palitan, pero yun ay delikado para sa mga magdadrive nito na mga baguhan o mga unang hawak ng motor natin kasi syempre is kagaya ko is sanayan lang to. Is ako is sanay na sa motor ko kaya medyo okay sa akin, pero kung merong ibang tao na gagamit dito sa motor natin, so siguradong sigurado na na maninibago talaga o mawawala sa sa driving yung magdadrive nito kasi syempre kung ikaw hindi ka sanay sa sa sarili mong motor, lalo na pag ganito yung yung handling niya, sobrang tigas ng Manobela, so talagang maninibago at hindi siya makakapag-drive na maayos. Pero ako is okay lang naman. So dito naman guys sa panggilid natin, yung ginawa niya is nilinisan niya yung panggilid natin. Yung tawag din is CVT cleaning ata. Ewan ko kung CVT cleaning yun, pero parang parang binugahan niya ng hangin yung mga yung mga gilid-gilid dito sa panggilid natin. Parang tinanggalan niya ng alikabok, tapos yung yung pulley natin, talagang nilinisan niya lahat. Tapos yung flyball natin, chinek niya. Tapos yun, yung pinaka-importante sa akin is mapalitan yung natin, yung pump belt natin. Tapos dito sa preno, ito yung isa sa mga chinek niya at inayos niya. Sabi naman ni Sir Marlo is di pa naman daw kailangan palitan ng brake shoe ata yung tawag doon, yung preno natin dito sa likod. Kasi hindi pa naman daw to nandito sa ayan kung nakikita nyo, yung guhit na to,
di pa naman nandito sa pinakahuli. So sabi ni Sir Marlo is okay pa naman daw. Talagang pag napapansin nyo na parang tumitigas na dito o sagad na yung preno nyo, tapos di pa naman daw sumasagad yung preno doon. So higpit-higpit lang, normal lang naman daw yun. Pero pag nasagad na daw yung dito, ayan kung napapansin nyo, ditong hugis na to, yung guhit na to, pag namabot na dito sa pangalawang guhit, ibig sabihin is kailangan na magpalit ng ng preno natin sa likod, o kung tawagin na brake shoe ata yung tawag doon. So yun guys, yun lang naman yung mga chinek ni Sir Marlo. Kasi although marami nakalista doon na dapat i-check, pero okay lang naman sa akin yun. Hindi naman yun importante na kailangan i-check talaga lahat. Kasi medyo naintindihan ko naman yun, kasi nga is medyo hapon na. Alam naman natin is na sila is umuwi din sa mga bahay nila. Pero para sa akin is okay lang yun. Hindi naman yun big deal sa akin. Yung pinakamahalaga lang talaga sa akin is napalitan yung pump belt. Ayun lang, kasi yung 299 na yun is parang presyo na din yun sa mga sa mga mekaniko sa sa mga gilid-gilid. Pero mas maganda yung pina-check natin ngayon is sa Motor Trade mismo. Sa mismong kinuhaan talaga natin ng motor. So yun lang naman yung mga pina-check natin dun sa Motor Trade, yung panggilid at yung preno, pina-check natin at inayos. So bale, ito yung pump belt natin guys. Pinakita ko na to sa inyo kanina. Talagang pudpud na. Ayan kung napapansin nyo, sobrang nipis na. Sobrang nipis. Tapos napansin ko na yung tunog niya sa sa apido parang bumalik na eh. Ayan kasi bago na yung pump belt natin eh. Bago na, kaya medyo okay na yung tunog. Kung ano yung lutong ng apido natin yung dati nung bago pa lang, parang ganun na din ngayon kasi bago na yung pump belt natin. Ayan kung naririnig nyo, parang parang malutong na uli siya, parang bago. Ayan. Alright, ayos. So yun guys, bago natin tapusin yung video natin ngayon, gusto ko muna magpasalamat sa buong staff ng Motor Trade Sagkahan. Sa lahat ng staff, lalong lalo na sa mekaniko na si Sir Marlo at si Sir Anton. Sa mga hindi pala nakakalam guys, si Sir Anton is siya yun yung nag-ayos o nagkasikaso ng mga papel dito sa motor natin nung kukunin pa lang natin to doon sa mismong branch ng Motor Trade, sa sa main branch doon sa Salazar ata na street yon. So yun, siya yung nagkasikaso, siya yung naglakad pumunta sa opisina para kunin yung down, tsaka talagang siya yung nagkasikaso ng motor natin. Siya yung nag-check bago natin ilabas yung yung motor na to doon sa branch nila. So salamat kay Sir Anton. At doon sa mga staff naman ng Motor Trade, sila Ma'am Maris, sila Ma'am Jeannie ata yun, at si Ma'am Leslie, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng staff ng Motor Trade Sagkahan. So yun, thank you. Parang napansin ko guys sa motor ko is bumalik na uli yung arangkada niya at yung normal na takbo niya. Di kagaya dati na parang tuwing nagre-revolution ako is parang dumudulas na yung pump belt natin, kasi nga is sobrang nipis na at matalim na din daw, sabi ni Sir Marlo. So salamat ulit sa Motor Trade. So yun guys, hanggang dito na muna yung video natin ngayon. Maraming salamat po. Ride safe po sa ating lahat. Peace.